magandang araw, magandang gabi, magandang hapon, at mapagpalang araw po sa ating lahat. Muling ako'y ngayon nagbabalik na naman para sa mga iba pang mga kaalaman para sa inyong pag-aaral. So guys, una sa lahat, magpapasalamat ako sa ating Diyos Ama na siyang may likha na dakilang makapangyarihan sa lahat. Okay? At humingi rin po ako ng pasensya sa mga araw na hindi ako nakapag-record o nakapag-upload man lang. Kasi dami ko kasi pinagkakabalhan, tsaka dami ko rin inaasikaso. Pero sana po maintindihan po ninyo ako. So guys, mahigit 1,000 na po tayo. At humingi po ako ng pasasalamat. Ang nais ko lang pong sabihin, una sa lahat, maraming pong salamat po sa inyo. Sa inyong walang sawang pagsubaybay sa channel na ito. Okay? So, itong ano na ito, itong i-upload kong ito'y kumbaga dire-diretso na po ito. Okay? Matagal na, mga ilang linggo, ilang araw, palagay na natin 1 buwan ako nawala. So marami rin akong pag-aaral o pinaghahandaan para sa ganun may babahagi ko na sa inyo. At una sa lahat, dun sa mga nakapagdebosyon, sa kalagitnaan ng debosyon, nakatapos sa pagdedebosyon, diba, 3. Isa lang ang masasabi ko po sa inyo, huwag po kayong huminto, tuloy-tuloy pa din. Okay? Huwag po kayong huminto, tuloy-tuloy pa din para sa development po ninyo. Tandaan, huwag nyo muna na manubok o manggamot ng sumubok o pumasok agad sa spiritual combate. Kasi hindi porket na hindi po o nakatapos na po tayo ng pagdebosyon, makasabak po agad tayo. So nakadepende pa rin po yun sa atin. Kailangan po natin magpalakas. Kumbaga, bigyan ko po kayo ng magandang halimbawa. Kailangan mo munang damihan ang lalagyanan ng tubig. Okay? Para hindi ka kakapusan. Kumbaga, okay? Maraming salamat sa inyong pag-uunawa. So, shoutout pala. Okay? Dito na tayo, shoutout. Okay? So anyway, shoutout tiga dyan sa mga tiga Davao, lalong lalo na si Van Joel sa regalo niya. Itong nakikita nyo ba, may pagbabago, medyo maliwanag-liwanag. Okay, yung light stamp na ito, maraming salamat Nag sa walang sawang pagano sa akin. Okay, tsaka dyan sa tiga Davao din sa Pulido family, lalo na sa kay Richard Pulido. Ikaw, maraming salamat ha. At belated sa atin lahat, sa mga tatay, happy Father's Day. Okay po. At sa mga estudyante ko dyan ng tiga Davao, sina Clark Reagan, at tiga ibang bansa din na nasa Greece. Okay? May mga pribado tayong mga tinuturuan na sina Ate Laura Maravilla. Shoutout po ate, tuloy mo lang yan. At andyan din sa Iloilo na si Jun Emiya. Okay? So itong mga sinoutout ko, hindi ko naman may shoutout din ang iba, no? Kasi napakadami po talaga ninyo. So shoutout din po dun sa mga walang sawang sumusuporta, yung mga estudyante ko na iba yung kalibre ng pag-iisip, yung madaling maturuan o madaling nakakaunawa sa mga video ko. Okay? At doon naman po sa iba, huwag nyo lang po mamasamain. Mas maigi na
na unawain nyo po ang lahat ng aking itinuturo. Okay? Hindi man itong pangdirektahan. Kumbaga, unawa po rito ang kailangan. Okay? Dahil sapagkat ang Diyos nagsasalita ng pailalim. Napakalalim kung magsalita ang Diyos Ama. So, ganun po ang tinuturo ko. Kasi kung tuturuan ko po kayo ng direktahan, kahit anong paliwanag ko, hindi nyo matatanggap yan. O, kung baga, wala akong i-interface. Kung baga. So, itong munting ituturo ko ngayon, ito po ay para sa mga nakatapos na sa pagdedebosyon. Okay? Itong ituturo ko ngayon, doon sa mga estudyante ko na nakatapos na o sa mga iba pang estudyante na sumusubaybay sa channel na ito, ito ang munting ibabahagi ko. Okay? Na matagal nyo nang hinihintay, alam ko. Pero sa mga katanungan na mga estudyante dyan na kung kailangan pa ba na ituloy ang pagdedebosyon kung nakaabot na kayo sa tagdang araw. Yes po, kailangan po ninyo na makatapos pa din sa pagdedebosyon. Okay? Kasi build up po natin yan. Kailangan natin kumain talaga ng kumain ng dasal. Kailangan po natin yan sa araw-araw. Diyan tayo nagiging malakas. Diyan po nagsisimula ang ating pagpopondo. Okay? Hindi po muna natin kailangan na pumulot ng mga ibang orasyon dyan. Okay? Dahil ang may lisensya lamang ang makakapagmaneho sa daan. Kumbaga. Okay, nakakagets po ba tayong lahat? Okay? At maraming salamat din ulit sa pag-unawa sa munting na ito. At pahabol pala, shoutout pala, itong idol na ito, si Carlito Agita. Shoutout sa brad. Tuloy mo lang yan. Yung sa iba naman, yung mga nagtatanong, yung kung paano, ito, ganito, kailangan ba? Hindi naman po ako siguro nagkulang ng paalala po sa inyo kasi nung last na full instruction ko na pag-upload, nandun na po lahat nakasaad yun. So, please, wag po tayong pabalik-balik ng tanong. Oo. Kasi hindi naman tutugtog ang plaka pagkasira. Hindi po ba? Okay. At muli, unat sa lahat, pag sumasabag po tayo, huwag po talaga natin kakalimutan na dumiretso at humingi ng payo o pahintulot at gabay sa Diyos Ama. Sino ba ang Diyos Ama na yan? Okay. Simple lang ang sagot yan. Di ko man maisasabi ang kanyang pangalan dahil wala naman talaga nakakaalam sa kanyang tunay na pangalan. Ha? Walang karunungan, walang makakapagsabi niyan. Walang karunungan na makakapagsabi ang kanyang pangalan. So ang Diyos Ama mismo ang nagbibigay sa kanyang mga instrumento kung ano ang dadalhin niyang pangalan para siya'y kasihan. Tandaan nyo yan, okay? Sino ba ang Diyos Ama? Ang Diyos Ama na buhay, Diyos Ama na walang pasimula. Okay? Diyos Ama na kinakakatakutan ng kaimpyernuhan. Ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, Diyos ni Moises. Yan po ang makapangyarihang dakilang Diyos Ama. Kumbaga ako'y ikukumpara pa sa aking mga sinasabi, ay wala na po akong pakialam dyan. Kasi hindi ko naman po kailangan na magpapaliwanag tapos na ako'y lamang ay gusto'y sungkitin, sungkit ng sungkit. Hindi niya alam kung anong sinusungkit niya, puro bulok pa lang sinusungkit niya. Kumbaga, okay? Dapat common sense po tayo pagdating sa mga ganito. Kasi hindi po tayo sa nakikipagtaluhan. Ang akin lang pagtuturo dito, kaya nga nililinawan ko po rito, wala akong sinasabi na pangalan diyan tungkol sa ating dakilang Diyos Ama. Muli kong sasabihin po sa inyo ulitin ko, ang Diyos lamang ang nakakapagpapabigay sa kanyang instrumento kung ano ang kanyang dadalhin na pangalan kung sa oras na ng kanyang
pangangailangan. Kung ano ang pangalan na kanyang tatawagin. Ganun po ang Diyos Ama. So about sa mga ibang concern dyan, ako'y kukumparahin pa, ito sabi ng ganito, ito wala na po akong pakialam dyan. Kasi kung alam po talaga ninyo ang function ng mga talata o ng mga testamento, hindi nyo na po pinapaulit-ulit yan para makagawa lang po kayo ng krimen. Okay? Makasalanang tao na kukunin mo ng abante yung gusto mong ipahiya. Kukuha ka ng verse tapos ilalagay mo sa muka. Hindi naman po tatama yun. Dahil hindi po talaga ako nakakaano niyan. Okay? So, yun nga, malinaw na malinaw. So, kayo ngayon, tatanungin nyo ko, sino ba ang dakilang Diyos Ama na nakalaan sa kung saan ako kinakasihan? Ang Diyos Yahushua, Mesiya, Yahweh. Siya po ang aking tinatawagan. Okay? Wala na po akong pake kung saan nyo pa ako ibabase. Ito nakasal. Kahit may mga ebidensya pa po kayo, hindi ko po tatanggapin yan. Kasi lahat po ng susi, ang susi ko ay sa aking pananampalataya. Okay? Wala pong sinong tao na makakapagsabi, makakapagturo na siya ang Diyos Ama. Kumbaga. Ha? Hindi nyo masasabi kasi pwede nyong ibahagi lang sa tao o ibahagi sa mag-aaral kung ano talaga ang tama. Kasi siya na bahala ang makakapag ano niyan. Siya na bahala makakapag-adjust niyan. Pero nakadepende po talaga sa pagtuturo. Kasi kung ang pagtuturo po ng iba o hindi ko na lang i-mention kasi ayoko rin na makasagasa. Okay? Baka sabihin ako yung nagmamagaling na naman. So hindi po ako na kumakarera o nakikipagtalo o nakikipagpanaluhan sa iba. Sapagkat kung sino ang magiging mayabang ay hindi talaga siya kakasihan. Magiging madilim ang kanyang mga surroundings. So, kasi mapag-astral po kayo, may dimension po kasi. Ang buhay natin ay ang mga puno lamang. Okay? Yan ang buhay ng mga tao. Ha? Buhay ng mga tao ay puro mga puno lamang. Okay? Ang Diyos Ama sa atin ay may mga nangangasiwa dyan na para tayo aalagaan. Pero pagka ang tao gumagawa ng lagim o kasamaan, ay papalibutan siya ng kadiliman. Kahit ultimo sanga o ang kanyang katawan hindi mo makikita. Hindi mo makikita ang buong pangangatawan ng isang puno. O kumbaga, ganun ang ugali ng kadiliman. Pero pagka yung mga alam ko na nadarating din to sa pagme-meditate po ninyo. Pero nakadepende po sa inyong mga katanungan. O kasi lahat ng katanungan ay tinatanong po ninyo sa Diyos Ama. O sa tulong din ng mga gabay, nakakapag-ano po rin po kayo. Bilang mag-aaral din, alam ko na kung paano kayo nasasabik na makakagawa rin kayo ng tulad ng aking ginagawa. Tulad ng pagpapaandat at panuli, pamatay na mangkukulam. Hindi po tayo nagsasalita ng ano dito, kumbaga ng mga walang facts, di ba? Okay. Huwag niyo po munang madaliin. Yan lang po ang aking may advice. Kasi napagdaanan ko rin ang mga sitwasyon din po ninyo. Nung sa una ako ay nag-aaral din. Hanggang sa ngayon nga, nag-aaral pa din ako para sa aking antas. Kasi masyadong mapaglinlang ang kalaban. Okay? So advice ko lang po sa inyo na huwag kayo maatat. Huwag apurado para hindi kayo ma-distract at hindi masira ang inyong pangungonsentra. Okay? Kung may mga time na kailangan mong tumulong, may mga time na hindi, kailangan mo talaga ng gabay. Kasi may proseso din po ako para dun sa mga pribado na gustong mapagturo ng mga private o pang-personal talaga na pagtuturo. May mga pamamaraan din po ako para hindi maliligaw
ang estudyante. Oo, mamimit niya ang kanyang mga gabay. O, sa karagdagang katanungan na yan, ay tawagin nyo lamang po ako ng personal sa aking numero o sa aking hotline. Okay? Magpakilala lamang po kayo. Okay? Kung kayo magtatangka lamang na masasayang o may masasayang na parehas oras natin, ay wag nyo lang pong gawin. Kailangan po yung mga tatawag o please lang yung mga pang-importante naman, diba? Huwag po tayo magsasalita ng walang kabuluhan o huwag tayo gagawa ng walang kabuluhan. So, huwag nyo lang madaliin ang pagdedebosyon. Ang makaano, huwag nyo lang madaliin. Kasi kailangan mo ng oras diyan eh. Kasi kailangan mo ng kailangan mo ng konting pag-aaral sa sarili. Kasi naka-mantra ka, naka-meditate ka, kumbaga naka-Chinese na sit, naka-Chinese na upo, kumbaga. Kasi marami kasing kapangyarihan yan. Marami. Kailangan mong unawain muna kung saan lumulugar. Kasi marami ang nasa natin yan. Like I said, yung power center natin. Kumbaga, bigyan ko yun ng magandang halimbawa. Nasa video ko yan sa kung paano o simpleng pagbukas o simpleng pangunawa ng pagbukas ng third eye. Obserbahan nyo itong sasabihin ko. Pag ang ginagawa nyo, ilalagay nyo sa isipan nyo, kayo'y madaling mapagod. Diba? Pero pag ang ginagawa nyo ay ilalagay nyo sa inyong dibdib o sa inyong puso, ay hindi po kayo madaling mapagod. Isipin nyo po ang aking sinasabi. Okay? Tayo po mismo ang kumakalibre niyan. Nasa gitnang bahagi po natin yan. Kailangan ng konting meditation. Mga ganito yan, mga ganito ka-inch. Kasi nandito ang ating power center. Nandito po sa atin. Kung tataas po yan, pupunta yan dito, hanggang sa pupunta yan dito. Dito sa may agna natin. Pag pumunta yan, ba-burns out yan. Kailangan mo lang magtanong na kahit na nakapikit ka, kailangan mo lang magtanong tapos ba-burns out yan. Ipapakita yan sa'yo kung ano ang gusto mong malaman, kung ano ang gustong malaman sa hinaharap o kahit ano. Kung gusto mo naman makalampas rito, pag umabot na yan dito sa taas, o mga dalawa, masyado nang malakas. Magagawa mo siyang kontrolin na. Diba? Ganyan po ang pag-aaral tungkol sa mga nakatagong enerhiya po sa atin. So sa una, napakahirap. Ganito ang obserbasyon dyan. Susiin mo ang paramdam ng kapangyarihan na yan o ng susi na sinasabi ko. Ramdamin mo ang puso mo kung nasaan sa iyong isipan. Ramdamin mo kung nasaan. Ganyan rin na maramdam ang kapangyarihan sa ating pangangatawan. Kailangan itaas mo, diba? Kumbaga, okay? Ay simpleng basic na paunawa. Ayoko na magsalita ng yung nakakalito. Diba? Parehas tayong malilito. At higit sa lahat na sino-sino na ba rito ang nakatapos na sa pagdedebosyon sa aking mga itinuturo rito sa channel na ito. Okay? Pero sa pagka ibang concern, hindi ko po masasabi na ganito kasi ina-proper po kasi yun. Wala po akong alam doon sa mga ibang pagtuturo doon. Okay? Kaya ang pagtuturo na ito ay medyo talaga. Okay? Medyo may pag-iingat talaga. Kasi pagka ako'y mabarado dito, lahat ng nakasubaybay dito o nag-aaral dito ay madidistract din. Diba? So guys, pinapaalala ko muna kayo na huwag nyo munang
o wag muna kayo magtangkang manggamot sa labas o kahit sa ano paman. Kasi sa mga tulad ng mga sitwasyon pong ganito ay masasabi ko na delikado pa para sa inyo. O, nandyan na tayo na malakas ang ating dakilang Diyos Ama, pero pag kulang ang iyong kaalaman, hindi mo alam kung saan ka lulugar, hindi mo alam kung paano ka gagalaw, mayu-useless po yun. Ikaw ang mapapahamak. Okay? Kaya ang munting ano na ito, dapat kung ano ang ituturo ko rito ay yun muna dapat sundin. Huwag mo na makulit. Baka hindi makakaya ng iyong pangangatawan. Kasi ang pagpasok sa mga kumbate spiritual, oo, maganda pagka magkahuli ka ng mangkukulam, mambabarang o ano pa man. Napakaganda. Alam mo yung feeling na nagagawa mo yung mga bagay-bagay na hindi mo naman nagagawa noon. Para sa feeling ko ngayon. Kaya sinashare ko lang ito sa inyo. So alam ko yung mga feeling na ano kayang pakiramdam niyan. Basta ang susi ko diyan sa inyo, huwag po kayong matakot sa ano ang makikita po ninyo. So ano ang natural lang na may takot. Pero tandaan nyo, mawala ka na ng kumpiyansa sa sarili. Huwag ka lang mawala ng kumpiyansa sa itaas. Okay? So guys, ito ang ituturo ko ngayon ay basically lamang. Okay? Huwag mo nang sa labas. Kung gusto nyong i-testing ang inyong kakayahan, kung nakatapos na kayo sa pagdedebosyon. Okay? Yun muna. So bibigyan ko kayo ng magandang halimbawa kung paano nyo susubukan kung may kakayahan na po ba kayo. Okay? Unawain nyo lang po ang aking guide. Okay? Basta sinasabi ko sa inyo, huwag nyo po munang subukan sa labas. Mas maganda sa loob muna ng inyong pamilya. Kasi malalaman mo agad. Okay? At saka mapag-aaralan mo. Okay? Stay. Kung hindi ka pa familiar sa aking channel, i-click mo lamang ang subscribe button at i-click lamang ang bell notification icons para lagi kang updated. Ang una nyo lamang gagawin guys, kung may pamilya ba kayo na may spiritual na sakit, tignan lamang ang dalawang mga palad. Pagpantayin yan. Okay? Sa pagpantay niyan, dapat yung gitnang linya ay pantay. Tapos pagmasdan mo ang itaas. Okay? Pagmasdan mo ang itaas, kung pantay ba o hindi. Ganyan. Tapos paano ba? Pag ganyan. Tapos tignan nyo ang hinliliit. Kung yan ay magkaganyan o magkataas, meaning to say, may gumagambala talaga sa nasabing na may sakit. Pero pag yan ay pantay, tapos may nararamdaman ng may sakit, maaaring physical na pangangatawan, o maaaring may mga binat o stress. Kasi maraming sakit ang nagagawa ng stress, kumbaga. Pero pagka umuna yung kaliwa, mas marami yan sa kaliwa man. Lahat na may galit sa'yo, naiinggit sa'yo, lamang lupa, elemento, lahat yan nasasabi sa kaliwa. Pero may iba ding pamamaraan pa para makumpirma kung nandyan ba o ginagawa pa ba, o may gumagawa ba talaga. Isa pa, kumuha lamang ng isang basong tubig. Sa isang basong tubig, kumuha ka ng yung kayang-kayang lasahin ng may sakit. Lalasahin niya lang yun. Okay? Pag nagbago ang lasa nun, ibig sabihin may gumagambala. Pero pagka hindi naman nagbago, natural pa rin yung lasa, ganun pa din, original pa din ang paglasa, ganun pa din. Okay? Walang gumagambala yun pag hindi nagbago ang lasa. Pero pagka nagbago ang lasa, may gumagambala dun. Okay? Paano ba natin magagawan yung mga ganitong mga gawain sa pagsusuri? So ito guys, so pwede din sa tubig nating suriin.
Itong tubig na ginagamit para hindi makatago ang namiminsala. Pagka kasi sa palad o sa paa, maaaring magtago talaga. Marami silang pwedeng na kung saan nila gusto magtago. Pero pagka sa tubig, hindi po sila pwedeng magtago kasi sakop ng buong pangangatawan yan. Kung nagiging amoy malansa o tawag doon, nagibang lasa, naging maalat, maasim, pakla, yung parang lasang yero ang lasa ng dating, o hindi kaya yung burnal, nagiging iba ang lasa niyan. Okay? Pagka may gumagambala talaga. So ano bang dapat na gawin? Okay? So may ora po gagamitin dyan. Ang orang gagamitin dyan, ibulong lamang ito ng 3 beses sa tubig. Okay? Ibulong po yan, nakikita nyo po yan. Ibulong nyo po yan ng 3 beses. Pagkatapos, ipainom. Ihipa ng paklos, ipainom sa may sakit. Okay? Tapos ipalasa, ipatanungin nyo sa may sakit kung anong nalalasa niya. Okay? Pag nagbago nga talaga ang nilalasahan niya, tsak na may gumagambala doon. Pero pag wala naman, maaring ginawan o maaring na inusog o tinigal po, pwede din ganun. Okay? Maraming mga pagpapaliwanag diyan, hindi basta-basta. Okay, dapat unawain niyo talaga yung mga ganyan. So, para maka-verify tayo. So, ano bang gagawin pagka nakumpirma nga may gumagambala? Kumbaga, ano bang gagawin pag may nakumpirma may gumagambala? Ang gagawin nyo lamang, hindi pa man kayo makakapagkumpronta, hindi pa nga kayo pwedeng tumawag, o sinasabi kong hindi pa kayo pwedeng humain ng kumprontasyon para sa salarin, kung sino man ang may kagagawan doon. Tawag kasi dyan ay tawagin ang salarin. Kumbaga, 4 na sulok ang pwedeng tumawag dyan, nakadepende sa kung anong passion na ginagamit mo sa pagtatawag. Paano mo kinakausap, paano mo hinihingan ng pabor ang Diyos Ama, kung paano mo hinihiling sa Diyos Ama na tawagin yung sinong gumagambala doon ay pasanib sa pangangatawan. Pero at this time, yung mga sitwasyon po ninyo ay huwag mo munang madaliin. Okay? Itong basic na pagtuturo na ito ay para makita nyo lamang kung may kakayahan na ba talaga kayo. Okay? Ano bang gagawin? Kumuha ulit kayo ng 1 basong tubig, bago 1 basong tubig. Okay? Kumuha kayo noon. Kumuha kayo noon kung may poder na kayo, may poder, bakod, balabal. Okay? Yung pampawda sa masamang espiritu, o iba pa na kasi upang masilawan ng mga masasamang espiritu, ganun, panunog ng masamang kapangyarihan, pwede rin munang gamitin yun. Okay? Pero pinapaalala din po sa inyo na unahin po ninyo rin ang inyong sarili. Dapat huwag niyong kalimutan ang magpoder, bakod, balabal. Itong tactics na pamamaraan na ito para lamang ay mga maagapan mo sa lalong madaling panahon yung may sakit. Okay? Kaya sinasabi ko, huwag nyo munang magtangka na gumamot ng iba sa labas kasi napakahirap. Sa ngayon, hindi pa po ako magsasalita tungkol dyan kasi napakahaba-haba po ng paliwanag ko po dyan. So, ang gagawin nyo po, kumuha kayo ng 1 basong tubig para ipapainom sa may sakit. Iba po yung ipapalasa. Yung sinasabi ko ngayon na pangalawang beses, kunin nyo po yung 1 basong tubig tapos ibulong ang pagpopoder, ang bakod, balabal, yung pangtodas ng masamang espiritu. Pwede din, nakadepende yung mga diskarte po ninyo. Okay? Kung saan po kayo komportable na umusal, doon kayo. Okay? Kung tatanungin nyo ko, paano ba, maestro, paano ba umusal? Paano ba ibulong ito? Nasa inyo po yan, dapat kayo lang ang makakarinig. Okay? Kung pwede, isipan nyo lang ang makakarinig. Kumbaga.
Pagka nagawa nyo na po yan, ihip nyo lamang. Okay? Ipainom nyo po sa may sakit. Pagka nagawa nyo na po yan, napainom nyo na po, antayin nyo lamang ng 10 segundo o mga ilang segundo. Pagkatapos, puderan nyo rin. Hawakan nyo sa tuktok. Okay? Kumbaga, curatis verbum, kiay gusum, nasusugig gusum, Maria Trajom. Puh! Parang ganun. Para pampalayas ng masamang spirito. Kung may naberik ka nga, nauso, o natigat po, o may naano. Kasi po, madali pong paggagamot ng mga ganito. Ito lamang nga, ay basic. Okay? Pagka nagawa nyo na po ito, tanungin nyo na po ang pasyente. Kung may pagbabago ba? Okay? Pero pag ginagamot nyo po siya, dapat papikitan nyo. Dapat nakapikit. Okay? Para may ano. So, dapat sa pagmulat niya, tanungin nyo po siya, ano na ang iyong pakiramdam? Gumaan ba? Hindi ba bumigat yung ulo? Hindi ba parang hindi ba parang mabigat yung yung pakiramdam? Pag sinabi ng pasyente na gumaan, tapos parang nawala yung kaba niya, yung may gumagababag po sa kanya, nawala. Tapos yung makikita mo talaga sa mukha ng pasyente na umaliwalas, na hindi makulimlim, kasi nakikita man natin yan, syempre. Kasi alam nyo, ang original ng pagde-devotion, nakakapag-meditate po kayo. Okay? Kasi sa pagde-devotion, nandyan na po yung pagme-meditate sa inyong third eye. Okay. May mga pamamaraan din sa may pamamaraan din akong iba para yan sa mga pribado lamang, sa nais talaga. Okay? Pag nagawa nyo na po yan, ay masasabi ko na tumataas na yung mga level ng iyong kakayahan. Kaya nga sinasabi ko, wag muna kayo sumabak sa konfrontasyon. Okay? Mas lalo yung pundar lamang muna. Okay? Bago ang lahat. Kasi mahirap na. Kasi sasabihin ko sa inyo ang tunay na panggagamot napakatapos. Halimbawa, may ginamot ako. May ginamot ako sa araw nito mga 10. Sa 10, pag tinumba ko yung 8, may mabubuhay pang 2. Sa 10 pasyente, palagay natin na may 10 gumagambala, kasi hindi naman pwedeng lahat rin na papatayin. Okay? Nakadepende din sa kanyang sa kanyang ginawa. Diyan tayo umano, okay? Hindi naman talaga lahat. Nakadepende rin sa iyo. Kung masabing may napatay ang mangkukulam, tsak dederecho yan. Pit talaga lahat yan. Pero yun nga sinasabi ko. Sa 10 mang gumagambala na hinuli mo, may 2 rin mabubuhay diyan. Pag yan pinakawalan mo, babalikan kanyang gabi. Gabi sa oras ng iyong pagtulog. Papatayin kanyan. Real talk tayo, ha. Wala tayong dito. Okay? Tayo yan ang nabe-base ko sa kasi lahat din ng panggagamot, halimbawa pag sinuri mo lang, mostly dito sa pagsusuri na ito, malalaman o makikita mo kung sinong gumagambala dun sa pasyente mo. Kaya ang basic na tinuturo ko rito, dapat sa loob muna ng iyong pamilya. Diyan ka manubog manggamot. Diyan ka manubog manggamot. Kasi makikita mo yan. Mas madami yan sa oras na ng pagpapahinga mo. Pumapasok agad yan. Mali, nagbe-burn out yung third eye mo. Itinuturo sa'yo ng third eye na yun kung sino ang may kagagawan dun sa ginamot mo sa loob ng pamilya mo. Okay? Unawain nyo po yun. Yung mga tinuturo kong to. Itong basic lamang. Kailangan unawain nyo to. Tapos pag unawa nyo na po ito, i-maximize, i-customize nyo po ito. Hanggang sa lumawak. Okay? Kasi nagiging tawag dyan, hindi man ako agresibo pagdating sa mga ganito.
talaga akong pumapatay talaga ng mga kukulam pag nakakahuli ako. Oo. Pero nakadepende talaga. Doon pa din ako, nakadepende. Pero pagka in order ako ng gabay na pupuksain na wala akong magagawa, pupuksain ko yun. So natatagalan lamang ang pagkukumpronta dahil sa pag-iimbestiga. Oo, kailangan talaga tatanggalin niya yung mga ginagawa niya. Maraming mga panunuri. Oo, kailangan malawag yung kaalaman mo para pagsabag mo sa mga malalakas na kampon, o makakabangga ka ng mas malakas pa, kasi hindi naman lahat ng mangkukulam may makakaya mo. Hindi ko naman sinasabi na hindi mo makakaya mangkukulam. Kailangan mo talaga naman ng matinding kaalaman o malawak na kaalaman para hindi ka basta-basta mapapalinlang. Meron pa nga dyan ginagamot mo. Halimbawa sa experience ko, tinatawag ko yung yung namiminsala, nakasanib na, may tira pa rin yun sa akin, kaya kailangan ko mag-ingat. Para hindi ako tablan ng tira na yun. Medyo may effect pa rin yan. Baka akala nyo hindi tinatablan. Sinungaling din ang sinong gumagamot na tapos sabihan na hindi siya may konting tablan yan, na nasa mga 8 or 10% yan ang tira na tumatalag. Pero hindi naman agad nararamdaman lang. Kumbaga sa 10% mararamdaman mo lang yung effect ng kombate, kasi spiritual kombate yan eh. Kasi syempre nahuli siya, kailangan niyang kumawala doon. Kaya gagawin niya, tira siya ng tira para humina ka. Pero ang tekniko dyan, dapat huwag niyong kalimutan na mag-poder, mag-pondo at magpalabal. Okay? So sana sa munting video na ito guys, alam kong matagal niyo talaga akong hinintay sa pagtuturo ko ulit ito, at sana itong video na ito ay nakatulong po ito sa inyo. At dun sa mga mag-aaral na nakatapos na, pagpatuloy nyo pa rin ang pagpupundar. Parang savings, kailangan natin magpundar ng marami. Para syempre kung mag-expense tayo, kahit magagawa natin. Okay? So guys, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli po. Pansamantala po ako magpapaalam po sa inyo. Okay? Asahan nyo po ang mga ibang video na i-upload ko. Marami pa po akong pinagandaan kung paano yung mga testimony files o gagawin kong documentary, ganito. Marami akong pinagandaan para po ito sa inyo. Para yung kalibre ng inyong pauunawa o ng inyong pag-aaral ay hindi madidistract. Kasi mas gusto ko lalo na maiintindihan ang lahat ng aking pagtuturo. Okay? Maraming salamat. Diyos te bendita.